Sisilipin natin itong video na pinasa ni Katiich. Kung mapapansin natin ang plastada sa lugar, paakyat. Ayan. Hindi naman klaro yung mga science area niya, pero dito sa picture, dito na lang natin babasahin. Ayan, para mabigyan natin siya ng gabay at payo. Klarong-klaro naman talaga itong alpha na ito. Iguhit natin. Para sa akin, positive itong area niya eh. Ayan. Pag ganitong klaseng mga sign, antayanan ninyo ito dahil hindi lang isang area ang tinutukoy nito eh. Isa, dalawa, apat na area ay 5 pala. Isa dito sa unahan, isa dyan sa unahan. Hindi magkalayo siguro ng mga 50 meters sa side at saka sa kabilang side. Pero ang original arrow nito na nagtutukoy na nasa baba lang, ito yung bandang sa taas oh. Ayan. Tapos nakaturo siya sa baba. Pero ang tinuturo niya, bato daw, triangle. Dahil kung susamahin natin, ito na yung triangle na tinutukoy niya. Tanggalin natin yan. Gumamit tayo ng magandang highlights. Ito, triangle ito eh. Ayan. Ganito ang pagbasa mga katits. Tinutukoy niya dito sa green arrow na may bato sa bandang baba. Sa unahan, hindi magkalayo siguro ng mga 2 meters o 3 meters lang. Yun ang sinasabi niyang panintruhan dito sa sign na ito. Pero para sa akin, ulitin ko ulit, dahil may target papunta sa direksyon na yan, isa, dalawa, tatlo, apat, at isa yung nandito sa baba, panglima niya, na malapit. Pero itong una na ito, may butas. Malayo ito eh, hindi magkalayo siguro ng mga 30 to 40 meters sa unahan. May sinasabi siyang entrada. Or may sinasabi siyang counter sign. At dito naman sa kabilang side, mayroon din siyang sinasabing target. Dito banda yun, no? Diyan at saka dyan na gitnaan sa baba. Pero medyo malapit-lapit ito isa dyan ba, dadaan yan, no? Diyan, mga 30 meters din. Ganun pa man, may tinutukoy din siyang tunnel. Yan yung tunnel na tinutukoy niyo. Putol na tunnel. Ito rin sa taas, may tunnel din. Ito, tunnel din ito eh. Yan ang mga tunnel yan. Parang nagpag-abot ito sa ilalim. Yung pinakapusod, ito na yata ang triangle na ito. Komplikado rin kasi yung basahin eh. Pag ganito, hindi mo na natin makita or nakita yung mga supporting signs sa paligid, mga nasa unahan kung anong mga posisyon niya. Pero ang block position nito, patagilid. Kahit layuan muna natin tanggalin natin. Okay, ito na yun, malayo. Nakatagilid siya. Palagi kong sinasabi sa inyo pag ang mga sign na nakatagilid, automatic, hindi talaga direct under yan, yung sinasabi na sa ilalim, hindi. Nagpapasa pa yan ng mga ibang counter sign. Papunta doon, papunta sa unahan, dito sa bandang side sa baba. Nagpapasa pa ng ibang sign na kailangan bantayanan. Pero para sa akin, ang triangle na ito, mayroon pa pala isang triangle na ito, malapit talaga sa batong ito, nakasintro siya mga 3 meters. Pero dahil pa-islap ang lugar, o ganyan ang lugar, ganyan, hindi talaga sintro niya, daplis sa batong ito. Pero mayroon pang butas din. Isa, dalawa, tatlo, apat. Maganda lang sana dito kung tanggalin natin lahat eh. Isa,
dalawa, tatlo. Klaro ito, apat. Maganda lang sana kung masundan ni Katiich ito sa bandang unahan. Pero sa akin, itong butas na ito, makikita yan banda dyan sa unahan. No? Or dito banda. Ito naman, dyan makikita banda yan. Ito, sentro yan dyan. At ito, sa taas ito eh. Sa taas ng batong ito. So, ganyan. Ito, hindi magkalayo ng mga 30 meters. Yan. Ito naman, hindi magkalayo ng mga 25 meters. Ito naman, malapit-lapit ito, mga 20 meters lang. Ito, nasa mga 20 meters ito. Meron talagang mga countersign dyan sa paligid, sa baba, na nagpapasa or nagsasalo na nandito ang tamang digging spot o di kaya magpapasa pa sa ibang sign. Kasi kung susumahin, tunnel ito eh. Meron din siyang combination na tunnel, mga guhit na yan. Putol. Ito mga putol na ito. Ito yung bandayanan ninyo mga katits. Papunta dito sa panintruhan niya. Nasa bato. Tapos nagbigay siya ng ibang daanan. Ito, daanan ito. At saka itong dalawa sa kabila. Side by side ito eh. Side, paa. Directional din ito. Parang stone map. Pero wala namang tagusan na guhit na parang ganito. Yung ganyan na sapang tinutukoy niyan. Wala eh. Mga putol-putol siya. Mga ganyan-ganyan siya. Tunnel ang tinutukoy nito, sir. May tunnel pala sa area niya. Komplikado din. Bandayanan din yung lumang punong kahoy dyan. Baka pagdating sa unahan, itong butas na ito, yan, lagyan natin ng pula. Yan. Hindi magkalayo ng 25 meters, 20 meters, na lumang kahoy dyan sa unahan. Hindi kaya yan na yung reference marker. Pagdating sa lumang punong kahoy, pwedeng doon ka rin magagamit ng mga sikretong paggamit ng kompas. Depende yan sa lumang punong kahoy o at saka plastada sa lugar. Pwedeng gamitin mo ang 36 degree o kaya 216 degree. Mga ganun ba? Pag dito naman sa hindi kaya may patay na sapa dyan sa baba o kaya daanan ng tubig, parang creek. Pwede rin ganun. Tapos may batong malaki na nag-iisa. Hanapin mo ang countersign na pwede ka na bang mag-under doon. Ganun na mga katits. Hindi lang kasi nila videohan ito eh. Ang video ni Katits, ito plastada sa lugar or ito ba yun? Medyo komplikado din kasi pag mga ganitong klaseng mga sign na pinapasa, hindi klaro eh. Dito lang klaro para sa akin. Okay, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Doon pala sa dati kong YouTube channel na Codrader MWS, wala na yun mga katits. Ito na yung ginagamit ko na bagong channel. Pag-subscribe na lang para sa mga lecture and guide at saka madagdagan ang inyong kalaman. At para na rin sa magpabasa ng mga signs sa area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.